Yes, mga boss. Ah, may konting babahagi lang po ako sa inyo na konting kaalaman na aking natutunan. At ang content na ito ay ginawa ko base lang po sa aking experience at natutunan po sa mga trainings and seminars. So, di po tayo eksperto para sa lahat ng kaalaman sa batas. Pero ibabahagi lang po natin yung ating mga natutunan. So, tara guys, panoorin natin. Yes, mga boss. Alam niyo ba mga boss na pag naghiwalay isang mag-asawa at ang mga anak nila ay nasa below 7 years old ay mapupunta ito sa kanyang ina o sa babaeng asawa. Ito ay base rin po sa naging experience po sa tinulungan natin na isang kaibigan na lumapit sa atin noon. Actually po yung ating barangay medyo ma-impluwensya. May connection sa barangay at sa munisipyo. Naging sa DSWD. Pero sa gitna po ng mga pangyayaring yon nabawi pa rin natin ng bata at napunta sa kanyang mga magulang. So, pinagdiinan ko na ang bata ay talagang mapupunta sa magulang. Ang reason ng bawsi sa isang barangay, porket kakilala nila, kumare yata ng isang mag-anak ng barangay official na pamangkin nung tinutulungan natin, nung asawa nung tinutulungan natin, wala daw karapatan na yung magulang kasi daw, nagloko. Base sa pagkakaalam ko, unang-una, hindi naman napatunayan. Kailangan patunayan mo na sa korte na hindi karapat-dapat yung babae na siya ay maging makuha yung, hindi napatunayan sa korte na sila dapat ang makuha nila ang custody ng bata dahil lang sa pagbibintang o namang reason ng lalaki, ay hindi pa rin po sasapat na dahilan yun para mapunta sa kanya yung bata. So, dahil po ma-impluwensya sila, medyo pahirapan po yung pagkuha namin, pag-recover namin sa bata. Hanggang sa lumapit po ako sa Bausi, sa PNP. At sinabi ko po na pag di namin nakuha yung bata noong araw na yon, makakarating po sa taas at sa hinukulan. At may lalapitan po tayo para sa pilitan kuhanin yung bata. Pagdating naman po ng hapon na yon, nung pinuntahan namin, nakiusap yung pamilya nung asawa ng babae, kinakasama niya na yung araw na yun, mag-stay muna yung bata. So, pinagbigyan po namin sila hanggang sa tapos yung araw na yun. Dahil birthday po nung bata ng time na yun, ibinalik din nila yung bata nung time na yun. Dahil binigyan po namin sila ng ultimatum na pag hindi nila ibinalik, dahil sa pag-uusap ayaw talaga, pinagpipilitan nung asawa ng babae na tinutulungan natin na sa kanila pupunta yung gusto dahil nga malakas sila sa barangay, may kalala sa bawsi sa barangay, sa DSWD, ganun din.
So, pinag-iitan natin kung ano yung naaayon sa batas. Nangyari po doon, naibalik naman. So, hanggang sa ngayon, yung sa akin, magkakasama pa naman. Kapag alam ko, magkakasama pa naman. Kasama pa rin naman ng mga magulang na babae yung kanyang mga anak. So, yun lang mga boss, ang base ito sa experience ko. Yun na isang binabahagi ko lang na experience sa aking buhay at sa konting kaalaman na halos suntukin pa ako nung isang konsyal ng barangay na kamag-anak nung lalaki. Dahil lang daw ako, ba't daw ako nakikialam o ano. Actually po, kapatid po yun ng isang miyembro namin. So, lumapit sila sa akin at agad ko naman tinulungan. Base din sa kunting kaalaman na natutunan ko kapag ako ay nagse-seminar sa mga seminars, na-apply ko po. Kaya maganda po na kahit pa paano pag may mga trainings and seminar na mayroong mag-aalok at may kakayanan naman kayo para mag-join o ano. Sama po kayo. Kahit hindi po kayo napagtapos ng pag-aaral, maaari po kayong matuto at marami kayong matututunan. Gaya po ng mga paralegal. Diyan po, napakadami po talaga yung matututunan. Mga karapatan pantao, mga karapatan nyo bilang isang Pilipino, karapatan nyo bilang isang tao, mga karapatan nyo na naayon sa batas para hindi kayo basta-basta mabiktima o mga mapang-abusong mga nasa posisyon. Minsan nga ako kasi kahit nasa barangay lang ay akala mo ay napakataas na posisyon. Akala mo ay kanila na yung barangay. Hindi po ganoon. Ang batas ay patas gayong minsan nagiging bias dahil nga mga mayaman. So yun guys, abangan nyo yung susunod na kwento ko. At ito talagang true. Yung mga kinukwento ko na mga natutulungan ay base rin sa mga experience ko. So, yun lang mga boss. Hanggang sa muli. Abangan nyo po yung aking susunod po na ay kukwento sa inyo. Salamat. God bless.